Naka 100k na tayo, entrada muna tayo na Smile. Maraming salamat 100 followers. Hindi ko man kayo maisa-isa bawat comment nyo pero nababasa ko kayo at na-appreciate. Anyway, ito pala ang lunch serye today. Chicken barbecue naman and air fryer ang pinaluto. Gumamit ako dyan ng 2 at isang slice na manok. Yung isang buong manok ay hiniwa ko ng 4 for cuts. At sa mga amo, chicken breast talaga ang kanilang gusto. Ayaw nilang kumain ng mga legs. Sa atin naman, di ba, mas maganda talaga yung legs dahil mas moist yung laman doon. So, nilinisan ko ng mabuti yan gamit ang tubig na merong vinegar. Kaya nagtaka kayo, ganyan yung kulay. At imamarinate natin yan sa maraming paminta, maraming garlic, asin, tapos naglagay ako ng olive oil. Hindi ako mag-fast forward, okay, para masundan nyo. Meron kasi akong nababasang mga comment or mga nag-inbox sa akin na pabigay po ng recipe, pasend po ng recipe ng ganyan. Nababasa ko kayong lahat pero hindi ko kayang isa-isahin ko kayong pagbigyan. Feeling ko tuloy hindi detailed yung aking pag-film at pag-voice over. Kasi nga, parang maraming nagtatanong kung pahingin ang recipe, pasend ng ganito, ganyan. Naglagay pala ako dyan ng lemon. Sinama ko na yung balat para mamarinate dyan kasama. Then, naglagay ako ng soy sauce. Kung wala pala kayong lemon, pwede naman kalamansi. At gumagamit ako dito ng ready-to-use na barbecue sauce na nakabatel. Kahit anong brand yung binibili dito. So, yun yung ginagamit ko kanong available dito sa bahay. Kung hindi naman kayo gagamit nito, mag-add kayo ng more soy sauce, mag-add kayo ng asukal, ketchup, at konting 7-up or kahit anong soda na puti. So, lalamasan lang natin maigi yan para manuot yung lasa at marinate natin yan ng mga 3 hours at least or overnight para mas sarap talaga. Tatakman muna natin yan. Kung matagal naman yan i-marinate, lagay muna natin yan sa fridge para hindi masira. Madalas na i-request nilang salad dito ay fatush salad pag mag-barbecue. At sana itong fatush salad na to, sana'y masundan din. Nag-slice ako dyan ng cucumber. Halata na half moon yung pag-cut dyan. Hindi masyadong makapal, hindi manipis. Wait, 1, 2, 3, smile with beautiful eyes. Pagkatapos natin sa cucumber, naghiwa na ako dyan ng kamatis. So, yung kamatis natin, para hindi masyadong matubig yung ating salad, tanggalan natin yan ng buto. Hiniwa ko lang din yung kamatis ng bite-size na cube. Konting white onion, manipis yung strips. Tingnan nyo yung ating green bell pepper, sobrang fresh at sobrang laki. Pwede kayong mag-add dyan ng any colored na bell pepper, pero yung preference lang talaga ng mga amo dito is green, pagka-fatush. At shoutout pala daw kay Lala from Bicol. At maraming thank you din sa mga top fan ko dyan. Thank you so much. I-slice ko lang din yung green bell pepper, same sa paghiwa natin ng tomatoes. Dito naman tayo sa dahon-dahon. Ang tawag nila dyan ay regla or alosiman sa atin. At kailangan din natin dyan ng fresh mint leaves. At kailangan din natin dyan ng lettuce. Ang gamit namin dito sa bahay na lettuce ay iceberg lettuce. Pinagsabay-sabay ko na yung mga dahon-dahon para sabay siya mahugasan at ma-spin. Para wala tayong water na mahalo sa ating salad. Itong salad na to, maraming gulay ang kailangan. Pero worth naman dahil masarap. Pwede lang kayong mag-add dyan ng red radish. At yung mint naman at regla, dahon lang naman ang kailangan dyan. Himay-himayin natin yan, dahon lang yung tanggalin. Wait, 1, 2, 3, smile with beautiful eyes. After nahugasang mabuti, ay spin natin nga yan kasi nga maraming tubig. Saka natin yan ilagay doon at i-mix doon sa mga hiniwa nating gulay. Sa sauce naman, lemon, tapos nag-add ako ng konting garlic, 1 or 2 pirasong garlic. Tapos ito naman ay dried mint leaves, mga half teaspoon lang yung nilagay ko dahil meron tayong fresh mint. Pag wala kayong fresh mint, pwede kayong mag-add ng mga dried na marami. Tapos yung pula na yan, tinatawag yan na sumac. So mga 2 teaspoon yung ginamit ko. Nag-add tayo ng salt, depende yan sa gusto nyong alat. Kung marami naman yung gagawin yung salad, syempre damihan nyo rin ng sauce. Sa fatush salad, kailangan din natin itong pomegranate molasses. Ganyan yung takip dahil nung nakaraan gumawa tayo ng waragainab na lost na yung aking pasensya guys. Naubos na. Ang hirap buksan yan kaya sinira ko na lang yung takip. So ayun. For the takip-takip tayo ng foil. Gumamit ako dyan ng mga 4 na teaspoon pero mas masarap yung molasses dyan dahil manamis-namis yan na maasim. After ng molasses, nag-add tayo ng olive oil. Yung salad naman, pag hindi pa i-serve agad, lagay natin sa fridge para malamig. Hindi pa oras para isa lang sa air fryer yung chicken at naisipan kong gumawa ng apple pie kasi nga meron pa kaming natirang apple pie filling doon sa freezer at dinagdag ko na lang din itong luma na nakulubot na naming 3 pirasong
apple para hindi masayang at magamit yung nakalagay sa freezer. Usually, gumagamit ako dyan ng mga 6 or 7 apple. Dahil sa 3 lang yung lulutuin natin dyan, half cup lang yung sugar na ginamit ko. Naglagay ako ng 1 tablespoon ng cinnamon powder, 1 teaspoon din ng salt. At yung nilagay kong butter, mga 2 tablespoon yun. Then, in-add ko na din dyan para maluto uli yung ating naka-freezer na apple pie filling. Habang niluluto natin yan, ay kusay ang magtutubig. And then, para mag-thick yung ating apple pie filling, ay mag-add tayo ng slurry. So, i-mix lang natin yung cornstarch at water. Tansya-tansya lang. Tamang kutob ba? Okay na yung consistency, palamigin na natin, set aside. Dito naman tayo sa pie crust. In a bowl, naglagay ako ng 2½ cup all-purpose flour. Wait, smile muna tayo. Nag-add ako ng 1 teaspoon ng sugar, 1 teaspoon ng salt. At nag-add ako ng 1 cup malamig na butter. Unsalted butter ang ginamit ko. Kung salted butter ang gamitin nyo, pwede nyong i-skip yung salt. Sa paggawa ng pie crust, kailangan talaga yung cold butter. Dudurugin lang natin yung butter gamit ang malinis na kamay or tinidor. It's up to you kung ano yung comfortable sa inyo. Until wala ng buo-buong butter. Then, paunti-unti natin i-add yung 1/2 cup cold water. Hindi na yan kailangan masahin or pakinisin. Basta ma-mix na yan lahat kasama yung water. Pagka mag-banding all together na yan sila, pwede na yan ibalot sa cling film. Iparest natin yan sa fridge ng mga at least 1 hour. Para makagawa tayo ng magandang pie crust, kailangan natin yan iparest sa fridge ng mga 1 hour. Si Basma kasi ay online. Nandito lang siya sa bahay. Kaya 1 o'clock pa lang kanina ay sabi niya gutom na daw siya. Kaya naman nagsalang muna ako ng isang pirasong barbecue chicken para sa kanya. Then sinunod kong isa lang the rest ng mga chicken barbecue. Sa lahat ng mga alaga ko, si Basma lang talaga bukod tanging kakain ng balat ng manok. Kahit fillet or chicken with bones, dito talaga sa part na to ang chicken breast yung pipiliin nila. Ewan ko ba kung para bakit. Para ma-excite naman yung bata, nilagyan ko siya ng rice na hinulma ko lang ng ganyan. Tapos naglagay din ako sa kanya ng salad. Tapos ganyan yung salad, fatush salad, may toppings yan na fried bread. Nandito lang kasi ako sa bahay, kaya tansyano ko talaga yung oras. Yung amo kong babae yung nagsundo sa isa kong alaga. Meron pang mga 30 minutes dyan bago sila dumating, kaya imumold na natin yung ating apple pie. So yung ating dough dyan, dahil nakarest yan ng 1 hour sa fridge, matigas na yan. Normal lang po yan dahil sa butter. Yun talaga yung ating hinahangad para maka-create tayo ng magandang pie crust. Nagdash ako ng flour dyan para hindi masyadong madikit. Hinati ko yung dough sa 2 and then yung isa binalot ko muna uli yon sa cling film. Yung isa ipa-flatten lang natin yan pabilog. Kasize naman yan dapat sa ating baking pan na gagamitin. Pag flatten naman dyan, kailangan i-relax lang natin yung ating kamay. Madaling mas durog yan, madaling masira, madaling mabitak. At ganito yung way ko para madali siyang makuha dyan sa ating surface na ginamit. Yung recipe natin ng dough ay dapat medyo malaki-laki konti ng ating ginamit dyan na baking pan. Ewan ko kung anong size niyan, hindi ko minisure pero isang dangkal. Ang galing no, hindi daw minisure pero isang dangkal. Ewan ko sa'yo. Tinanggal ko lang yung mga excess. Sa inyo yan kung ardihan nyo yung mga edges dyan. Nung ginamit kong baking pan, nung huli nating gawa ng apple pie, yun talaga yung exact na size sa ating dough ng ating pie crust. Bago natin ilagay yung apple filling, tusukin muna natin ng tinidor yung dough para hindi siya lulubo habang nabibake. Pwede tayong natirang apple pie filling. Kaya nagtira ako ng konti din dyan ng crust para meron tayong mini pie, mini apple pie, ganun. Sa mga oras na yan, hininto ko dahil dumating na yung mga estudyante at kailangan ko nang asikasuhin yung lunch nila. Sakto namang naluto na tong ating pinakalas na batch ng barbecue chicken. Yung chicken breast dyan, niluto ko lang ng 30 minutes ng 180 yung temperature. Sa fatush salad naman, nagtap ako dyan ng fried bread, yung Arabic bread, pinirito yan, tapos yun yung tinap natin dyan sa salad. Siniparit ko yung sauce, pwede naman i-mix agad-agad. Serve na yung food at pinalikan ko na yung apple pie at hindi ko na na-film kung paano ko pinaver yan, basta tinahi-tahi ko na lang yung dough. Kakain muna kami bago ko i-bake yung apple pie, kaya binalik ko muna yun sa fridge. Gusto ko din talaga tong fatush with fried bread. Kain tayo. Yung ating sauce, tamang kutob-kutob. Yung ating chicken na sobrang sarap. Tingnan, oh. Napaka juicy. Sasawsaw natin sa ating toyo na may lemons. Sarap to, may soup, may halang maanghang eh.
Mm. Namiss ko yung patos. Ay mo kumain ng bayat? Ay mo kumain? Hindi, ang huli yan. Ano si Basma lang? Si Bel at si Basma pareho. Hinuli ang mga balat. Uy, mainit. Mainit. Init, oy. Yung kumain yung mga amo, kinuha ko yung buto. Hindi na nila kinagat yan. Nasa plato yan ng nanay kasi yung nanay yung naghihimay. Only yung inside lang yung laman yung kinakain. Sayang kaya. Kutsara naman yan, di yan madumi. Kaya kinukuha ko. Lalo na yung mga wings. Parang dalawa lang sila kumakain ng wings to. Si amo kong lalaki at yung pangalawa. Si Bel naman, wings yun sa kanya. Juicy, no? Kahit wala na sausawan. Pwede na. Sarap na maanghang yung sausawan. Yung barbecue yung suka talaga. Sarap. Isaw na lang ako yan. After kong kumain ay nakapreheat yung ating oven sa 200 degrees Celsius at yung ating apple pie nilabas ko na yan sa fridge at prinash ko yan ng egg wash. Nag-sprinkle pala ako dyan ng sugar sa top para maganda siya tingnan after. I-bake natin yan ng 40 minutes. Yung ating apoy, down lang po yung ating apoy dyan sa oven. Tada! Meron na tayong freshly baked apple pie sa bahay. Napakabango yung bahay, nangangamoy cinnamon. Pwede tayong mag-dash ng powdered sugar. Pwede naman hindi. It's up to you guys. Masarap din yan with ice cream. Pero masarap yan lalo pag kape. O diba nakagawa tayo ng mini apple pie? First time kong gumawa niyan. Cute pala. Super cute siya. Pwede siyang pangbaon. Pwede din siyang pangbenta. Ang ating pie crust, napaka-perfect. Gustong-gusto ko talaga yung texture ng pie crust natin. Sundan nyo lang po yung instruction na nilagay ko or sinabi ko sa video, and then yung ating filling, napakasarap, tamang-tama lang yung tamis. So yung tatlong mini pie na punta sa amin. So isa at kalahati kami dyan ni Bel. Hating kapatid ba? Hindi ko naman yan minukbang yung tatlo. Dahan-dahan lang natin kainin pagka mga ganitong foods. Delicates tayo. Pagka mga sweets, konti-konti lang yung kakainin natin ha. Lalo na sa mga edad natin ngayon. Ako po, delikado. Anyway, ang recipe, sisikapin kong ilagay sa comment section. Hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa panonood at sa suportan yung lahat.